Cherry Fajardo and welcome to my channel, Cherry and Vlog. So this time po, hindi muna ako gagawa ng song request, song cover mula sa mga request ng mga friends ko mula sa Facebook. Ang gagawin ko po ngayon ay isang video tutorial ng existing business ko na matagal na po ito mula pa nung nasa Laguna po ako hanggang lumipat po ako ngayon dito sa Isabela. Business ko na po ito, yung e-loading business ko na sa isang app lang, nandun na po yung loading, smart padala, and syempre yung multi-level marketing na rin po. So, station po kayo dyan. Maya-maya lang po, simulan na natin yung video tutorial about sa Loadmana po. Kasi marami pa pong nagtatanong at marami pa pong hindi nakakaalam kung paano yun talagang paano natin gagamitin yung Loadmana apps in the right way. At saka standby din po kayo. Tapusin nyo po, make sure na tapusin po ninyo yung video tutorial para po makita ninyo at malaman din po ninyo, may mga tips din po akong ibibigay para po mag-guide po kayo kung nag-start pa lang po kayo sa Loadmana business. So yun na nga po, pero bago po yan, sana po lahat po ng mga dealer ko, dealer ko ng Loadmana noon, manood po kayo para at least ma-refresh din po yung yun pala yung tamang way, right way para gamitin si Loadmana. Then, kung ikaw naman po ay bago pa lang at napadaan ka sa channel ko, please consider subscribe and click the notification bell para naman na-update po kita every time na may bago po akong video tutorial about sa business na Loadmana. So, yun lang po. Maraming salamat. And without further ado, ito na po yung video. Kasi simulan natin. Hello, welcome guys. I'm Cherry Fajardo. Before we start ng video tutorial about sa Loadmana apps, gusto ko po munang ipakilala yung sarili ko as a stockist ng Loadmana since 2017 pa po. So yun na nga po, nag-start kami and then luckily naman marami naman po akong So yun po. So start na po tayo ng ating video tutorial. So as you can see, wala pa po akong naka-download ngayon para po for tutorial purposes po. Install ko po muna si Loadmana para po makita nyo po yung process. So punta po tayo sa Play Store. Pag nasa Play Store na po tayo, search lang po natin si Loadmana. Loadmana. So, yan po yung version 2.0. So, install po natin siya. So, sa mga bago po, lalo na po sa mga gustong mag-dealer, iwan ko po yung link sa baba para po sa pag-install po madirekta na po kayo sa installation ng Loadmana apps. And then kung gusto nyo rin po na iwan ko rin po yung Facebook page namin and Facebook ko po para po naman ma-message nyo po kung gusto nyo pong magpa-activate as dealer or retailer. So wait lang po natin. Medyo mabagal po talaga siya. Nakadata lang po kasi ako. Pero ito po is 7.5 MB lang naman po ang storage niya. So, ito po. So, 7.5 MB lang naman po siya. So, hindi po siya masyadong malaki. Kayang-kaya po ng mga Android natin. So, hindi ko po alam kung pwede na rin po ang Loadmana app sa iOS. Pero, ito po is Android users friendly naman po. So, wait lang po natin. Ma-download na. Actually, si Loadmana apps po ay hindi naman po kailangan na ng internet. Kailangan po natin ng internet kapag ida-download po siya. Siyempre, natural po yan. Ida-download po natin siya sa Play Store.
the rest po, dapat po yung SIM na ipapa-activate po ninyo is dapat po may signal po, good signal po talaga, kasi para maiwasan po natin yung aberya. And one thing more pa po, ang tip ko po sa inyo, dapat po yung SIM na ipapa-activate niyo kay Loadmana ay dapat po nasa SIM 1 slot po ninyo. Yan po, tatandaan ninyo ha. Yung ipapa-activate nyo pong SIM kay Loadmana is dapat nasa SIM 1 slot. At saka check nyo po yung message setting ng SIM nyo, ng phone nyo, kung yung magsisend ng message is, ang default is SIM 1 din po dapat. Yun po yung mga yung iba po kasi minsan nalilimutan nila na yun, minsan nag-error po sila sa paglo-loading, minsan check operator kasi yun po, nakakalimutan po nila na ang akala po nila ay nasa SIM 1 na, kasi po usually po talaga para maiwasan natin yung mga technical error, dapat po lalo kung dual SIM yung phone ninyo, dapat po yung SIM na naka-activate kay Loadmana is nasa SIM 1. Nasa SIM 1 po dapat hatandaan. And then siya po yung default ng messaging. Kasi good as parang nagte-text po tayo sa system. So yun po. So dapat yung pang-text natin sa system yung naka-activate din na SIM. So yun nga po, dapat nasa SIM 1 po siya. So, yun po yung tip ko. So, wait lang po natin ulit. Kasi medyo mabagal po, naka-data po tayo. Actually, pagkatapos naman po ng installation, wala na pong kailangang internet. Hindi na po kailangan ng internet. So, kailangan lang po talaga natin install si Loadmana using our internet connection. So, yun lang po yun. So, after nyan, the rest, puro signal na po ng phone natin yung gagamitin. So, yan na po. Pinabilis ko na po yan. Open na po natin ngayon yung Loadmana. Yan lang po natin. Ayan. So, allow lang po natin. Allow access. Allow. So, okay na po. Bali, andito na po tayo sa Loadmana apps natin. So, yung dashboard. So, ano po bang mga makikita natin? So, meron po tayong, yun nga po, si loading, sa load, kung saan natin loadan yung mga customer natin, magiging customer natin. And then, meron pong wallet to wallet. Ito po is applicable po to sa mga dealer. So, sa retailer po, wag nyo po munang intindihin tong wallet to wallet. And then, yung others. So, applicable po yan both retailer and dealer. And then, dealers. Yun po, sa dealers lang din po yan. Ito pong bills payment, applicable po ito dun sa mga dealer na nag-avail po ng 8,888. No? Magkakaroon po kayo ng bills payment. So, yung sa remittance, ito po yung sa smart padala. So, iisa-isahin po natin yan. Ito po, applicable po lang ito, both dealers and stockists po. So, wala po si retailer dyan. So, ang kay retailer lang po is yung load and then yung sa others. So, yan lang po yung pwede kay retailer. So, yun po. So, start po muna tayo. Tignan po natin yung sa setting. So, sa setting po, andito po siya. Makikita nyo po siya dito sa taas, sa bandang taas. So, ayan po. So, pag i-click nyo po yan, click po natin. So, makikita nyo po yung gateway. Naka-download na po kasi to usually nung ano pa sa akin, inalis ko lang. Pero kung halimbawa po, nagkaka-error po kayo sa pag-sending ng load, nagkakaroon ng error, pwede nyo pong ipalitan yung gateway na napili nyo nung una. So, yung gateway, dyan nyo po isi-send lahat nung mga load or yung mga gagawin nyo kay Loadmana. Dyan po na isi-send dun sa sinave nyong gateway nung unang-unang ginawa ninyo or dinownload ninyo si Loadmana apps.
So halimbawa lang po na nag-error po yung isang gateway natin, pwede po kayong mag-change gateway. Pindutin, i-click nyo lang po itong nasa baba, bandang baba. So pag kinlik nyo po yan, magkakaroon po kayo ng choices kung gusto ninyo gamitin si Smart Gateway, si Globe, or si Sun. So, nasa sa inyo po yan. Pero ang tip ko naman po sa inyo about sa pagpili ng gateway, kung ano po yung pinactivate niyo, kung halimbawa po Smart. So, Smart Gateway po dapat yung pipiliin yung gateway. Unless nagkakaroon ng error, pwede po ninyong piliin si Globe or si Sun. So, yun po. So, back po tayo dyan sa setting. Yun lang naman po actually yung nasa setting. Then, dito naman po sa bandang yung halos kasing ano lang ng setting, ito pong tatlong bar na to, dito nyo po rin parang makikita nyo kung ano rin po yung nilalaman ng dashboard. Parang yan, andito rin po si load, andito rin po si load, si wallet to wallet, bills payment, remittance, travel and tours po, wala pa po tayo nyan, coming soon pa lang. So, ito po yung sa organization. Ito naman po yung sa mga dealer. Applicable po siya sa mga dealer. So, yun. So, makikita nyo po dyan. Parang pinaka-dashboard nyo po ito. So, dito po, pwede nyong lagyan din ito ng picture ninyo. Palitan nyo yan. Pwede rin po yan. So, yun. So, parang tawag nito, shortcut lang po nung ano. So, pag pinindot nyo po kasi itong load, madedirekta na rin po kayo sa load, i-load. Ganon. So, same din lang siya. Kung pindutin nyo po ito, dun ganon na rin po yun. So, itakil po muna natin yung sa load. So, sa load po, yan. Pag pinindot po natin si load, ito po both retailer, dealer, and stockist pwede pong mag-load. Siyempre, mag-load kay customer. So, enter lang po natin yung number ni customer na low-loadan natin. Yan, 09. Yan. So, matik po, kung nakikita ninyo, back po natin kung nakikita po ninyo, 09. Matik po, nadedetect po ni Loadman na kaagad kung anong SIM yung low-loadan. Kung Globe, kung Smart, yan. Matik po yan na nadedetect niya po. So, halimbawa po yan, ganyan. So, matik, alam nyo na po, nag-Globe po yung low-loadan din ninyo. So, i-click nyo lang po itong select load. Itong select load. I-click nyo lang po yan para makita nyo po yung mga combo or choices na pwede nyong i-load kay customer. So, for now, puro regular load lang po tayo na available kay Globe and TM. So, yan po. So, try naman po natin. Kung gusto nyo naman pong palitan at nagkamali po kayo ng number, i-click nyo lang po itong lapis na picture na yan. Pag kinlik nyo po yan, babalik po kayo dun sa una. And then, papalitan nyo po. Halimbawa, nagkamali kayo, ganun. So, ayan po. Matic. Smart. Ayan. Ayan. So, Smart. So, pwede po kayong mamili. Then, click nyo ulit po itong select load. Ito pong kay Smart, meron po tayong mga may mga choices po tayo ng load. May mga combo po. All net, all text, only call. So, click nyo lang po yan. Halimbawa po, ito po yung gusto ninyo. Gusto ni customer ipaload GigaSurf. So, matik po, may makikita po kayo dyan na yung content po, yan po yung pwede nyo, kasi may mga customer po na, ay, ano ba yung yung GigaSurf, ilang days, anong nilalaman. Pwede nyo pong sabihin sa kanya yung details ng ilo-load ninyo. Ayan po. So, meron po siyang 1 gig and 300 MB for iFlix, YouTube, Spinner, Vimeo, Dailymotion, and Dubmash. And then, pwede nyo rin sabihin na hanggang 3 days yung GigaSurf niya.
So, ganun po yan. Matik, alam nyo na rin po yung kung ano yung content na ilo-load nyo kay customer. So, try po natin to. Halimbawa lang ito. And then, press send. Ito po. Send. And then, matik po yan. Mapupunta po kayo doon sa message ninyo. So, isi-send nyo lang po ulit yan. Pero, kasi po, for purposes lang po. Pero, hindi po ako magsisend nyo kasi baka po maloadan po yung number na yan. Hindi ko po kilala yan. So, ganun po siya. Pag na-send nyo na po yan, kung SIM 1 or SIM 2, dapat po SIM 1 talaga. So, SIM 1, press nyo lang yung send. Then, matik po yan, masisend po kay customer. So, yun po yun. So, back po natin. Kasi hindi naman po ako magsisend. So, ganun po siya. So, halimbawa, ma'am, paano po yon kung halimbawang hindi dumating kay customer yung load, nilo-load niya. So, ganito po. Halimbawa po, hindi dumating sa kanya yung nilo-load niya. Yung pinaload niya na 50 pesos gigasurf. Hindi dumating, pero mayroon confirmation sa'yo na pumasok sa'yo yung load. So, ang gagawin nyo po dyan, back po tayo. Kung ganun po yung nangyari or sitwasyon ninyo na hindi po dumating kay customer yung niload niya, pwede po kayong pumunta dito kay others. Click nyo po si others. So, yan. So, pag kinlik nyo po si others, meron pong mga makita nyo po dyan, dyan po kayo magwa-wallet balance. Ito po yung kay customer service natin and retailer, activate retailer. So, wala po muna tayo dyan. Hindi po muna. Then, reload solution. Dito po tayo na, ito po yung mga list ng banks na pwede nating ponduhan para magkaroon ng yung load wallet natin. So, Meralco Prepaid, load. Ito pong kay retailer deposit verification, marami pong ibang hindi nakakalam yan. Pwede po natin itakil yan sa ibang next video tutorial ko. And then yung GSAT Pinoy, Sell Direct, and Gaming. So yung tanong po kanina na naiwan natin is paano kung hindi pumasok kay customer yung load pero sa'yo nabawas na yung load. So kung papansinin mo kasi, dito sa message setting mo, syempre dadating yung confirmation na nabawasan ka. Halimbawa lang. So, nabawasan ka. So, magkakaroon ka ng confirmation na na-loadan mo na halimbawa lang si customer. Pero, hindi sa kanya pumasok. So, one thing na tip ko na, another tip, na maibibigay ko sa inyo is titignan nyo yung confirmation ninyo kung may U sa unahan, yung reference number. So, saan ba yung reference, ma'am? Ganon. So, ganito usually kasi ang reference number, dito po natin nakikita yan. So, halimbawa po dito sa TXN number, yan. So, usually po yan, dapat po ganyan. Number or letter, pero usually number. So, katulad din po nito, ito, number. So, pagka yan pong unahan niya, kunyari, bago po mag 2 or bago mag 0, may U po dyan. May U pong nakalagay. So, yan po, tandaan nyo yan. Halimbawa po, kahit wala pa si customer at hindi pa nagre-reklamo na wala yung load niya, hindi pa rin dumadating yung load niya, tapos mayroon na kayong confirmation, tignan nyo po yung confirmation ninyo kaagad kung mayroong U sa unahan. So, sa unahan ng reference number dito sa may baba. Yan. Kung may U yan, meaning possible po na hindi na load kay customer yung load na pinalo-load niya. So, halimbawa po may U, no? So, pwede po kayong pumunta ulit kahit wala pa si customer, kahit hindi pa siya nagre-reklamo, baka hindi pa niya nakikita na hindi nga dumating yung load niya. So, pwede po ulit kayong pumunta sa apps natin at nakita nyo yung na may U yung reference number niya. And then, punta po kayo sa others.
punta po kayo kay customer service. So, yan sa kay customer service, meron po tayong technical concerns, load refund, change number, and request transaction history. So, dahil po ang concern po natin ngayon is hindi dumating or doubt tayo kung dumating ba kay customer yung load niya. So, tayo na mismo agad-agad magre-refund po tayo, load refund. Yan. I-enter lang po natin yung mga info po about dito. Yung mga info about sa load, amount load, reference number, date and time. Yan po yung info na natanggap po natin doon. Di po ba meron tayo natanggap na confirmation? So, dito po natin yun i-enter. So, enter lang po natin yung amount na kung magkano yung niload natin kay customer. Halimbawa, for example, yung 50. So, yung GigaServe 50 na po yun. So, and then enter po natin yung halimbawa yung may U na reference number. Kasama po natin yung U, 1, 2, ganyan po. Yan, enter lang po natin. And then, yung date, importante po yan kung i-click nyo lang po ito. Yan po. So, para makita nyo po yung date. Yan. Kung kailan nyo niloadan si customer, ha? Importante po. Hindi po yung date. Halimbawa po, kahapon pa po yun, no? So, i-adjust nyo po yung date nyo. Hindi po yung ngayon. Kung kailan nyo po na-receive yung confirmation. So, ganon. And then, yung date, yung time po, ganon din po. Kung kailan nyo na-receive yung confirmation, anong time po yun. So, yun. And then, press send po ulit tayo. So, press send. So, dedirekta po ulit yan doon sa gateway na sinave na natin bago tayo gumawa ng mga transaction. Di po ba? Doon sa setting. So, doon po siya. Then, isi-send po natin sa SIM1. So, yun po yun, ha. So, ngayon po, hindi ko po gagawin yan kasi wala naman po tayong i-refund. So, yun po. So, ganun lang po. And then, siguro mga 2 to 3 minutes or 5 minutes, depende po sa kay customer service natin. Kay customer service, if madali niyang ma-process ko agad. So, matik po yun. Wala na po kayong kailangan gawin. Kung hindi po na-load kay customer, yung GigaServe 50 na pinalo-load niya, halimbawa lang, matik po yung 50 na yon, mare-refund po kaagad natin. Makaka-receive po tayo ng confirmation na na-refund po natin yung 50 pesos. And then, syempre, babalik si customer. Ayan na po si customer at sasabihin niya na hindi nga na-load, di po ba? So, kung bumalik po si customer at sabihin niya nga po, dahil alam naman na po natin na hindi na-load talaga at na-refund na po natin, so, uulitin po natin yung transaction, no? Ulitin natin. So, try po natin ulit. Pwede po natin ulitin yon. Basta po, wag po tayong uulit. Yun po, isa pa pong tip, wag po tayong uulit ng transaction kung hindi pa po natin nare-refund at hindi po tayo sure na na-refund natin at loaded pala talaga sa kanya. Marami pong naghahamali dyan. So, dapat po loaded po. Dapat po bago tayo mag-refund or bago tayo umulit pala, dapat po sure tayo na hindi talaga sa kanya na-load yung 50 pesos. So, yun. And then, ulitin natin yung number niya. Halimbawa lang. So, 0999 yan. So, yan. So, ulitin natin. Paano? Halimbawa po, wala pang 1 hour, pumunta siya, di po ba, na nagrereklamo na hindi na-load yung GigaServe niya. So, pwede po nating i-load ulit yon kahit wala pang 1 hour. Basta na-detect natin at na-refund na natin. Basta, i-click nyo lang po itong repeat transaction. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Sa mga, ano lang po yan, pagka hindi po na-load. Hindi po na-load yung transaction na ginawa natin nung una. So, i-repeat lang po natin yan. Huwag po tayo magre-repeat agad-agad kasi matik po yan. Papasok po, mamaya po
na-load naman po talaga tapos nag-repeat ulit, so madodoble po talaga yung load. So piniprevent din po ni Loadmana na magka-doble-doble yung loading kasi malulugi naman po tayo kung na-doble, di po ba? Tas ang babayaran lang sa atin is yung first amount, yung 50 pesos. So lugi na po tayo doon. So ano po to, masyado pong sensitive tong si repeat transaction kasi once na na-click nyo po yan, na-checkan nyo po yan, ganito po pag-check nyo ganyan, ayan, once na na-checkan nyo po yan, matik po, maloload ulit, marirefit. And paano kung pumasok naman talaga, di po ba? So wag po tayong kaagad-agad na nung repeat transaction natin. So okay po. So back po tayo. So yan na po yan, matik po yan. Halimbawa po na hindi na-refund na po natin and then iuulitin natin yung transaction at sure naman po tayo na hindi talaga pumasok sa kanya. Ayan po. I-repeat transaction and then isi-send po ulit natin, then pupunta ulit sa gateway, then isend lang po ulit natin dyan, i-click lang po yung SIM ng SIM1 and then maloload na po yan kay customer. So ganun po yon. So for now po ito lang po muna tayo. So at least recap po natin ha, yung sa load po, sa loading po, dito po, pwede pong maka-access dyan si dealer, si retailer, at si stockist. Kasi yan po is pangkalata naman po yan loloadan si customer kung may magpapaload or kung gusto mo, sarili mo loadan mo. Ito po yung gagamitin natin, yung si load. Click lang po yan and then enter lang po yung number ni customer and then press send or select load kung ano pong load yung ipapaload niya, makikita nyo naman po doon, and then press send na po. So on my next video tutorial, itatakal naman po natin itong others, itong si others. So for now, tapos na po tayo kay load. So tandaan nyo lang po ha, wag na wag po tayong mag-refit transaction kapag hindi po tayo sure na load kay customer o hindi na load kay customer yung pinapaload niya sa inyo. So yun lang po, and God bless po. Good luck po sa lahat ng mga gustong maging dealer, retailer, and stockist kung meron man ni Loadmana. Welcome po sa inyo.